Right. So ready na, everyone? Let's start. All right. Sige. So, welcome sa ating 21-day challenge, month 2. Ang galing, no? Si Je yung pinakamagaling ata eh. And we'll discuss later yung style ni Je. So, sana nandito siya ngayon para ma-share niya yung habit stacking niya. But next time, pipilitin natin si Je na sumali. So, welcome sa ating 21-day challenge na debrief. So, what happened? So, eto na nga. So, what we'll discuss in 30 minutes or less, so we'll reflect on the recent 21-day challenge na nangyari sa atin. Or even if si Felix hindi siya nagawa, it's okay. So, he's here to actually learn and share his insights. And then second is how to make the 21-day challenge effective. This is a personal experience for me then. And sa inyo guys, what worked for you. And how to stay productive without the burnout. And self-development strategies in the work. And what to do when you feel stuck or when you feel hindi ka nag-progress tulad sa akin. And ano yung next steps natin from here on? Kasi naka-month 2 na tayo. All right? So yan yung i-discuss natin briefly today. And next slide is, all right, so let's reflect on the 21-day challenge na nangyari sa atin. And even si Felix, pwede siya mag-share bakit hindi siya nakasali and what were his mga struggles. So, okay, let's start with, who do you want to start? Can we start with Ivy? Ivy, do you want to start? Hi, Ives. Hindi ka namin narinig. Hello? Narinig niyo si Ivy? Hindi ko siya narinig. Hindi rin po. Oo. Okay, let's start with Lizelle na lang. Probably Ivy is doing something. Lizelle, let's start. So, how was your challenge? And then what worked for you? What didn't work for you? Parang ang ganda na naging progress mo and dami mong reflection. And in a summary lang. Sige, go. My challenge is yung magsulat in general. Then what didn't work for me for this challenge is yung creative writing. Nabala ko po sana na tuloy na yun magsulat ng mga stories, short stories everyday. Pero ang nakita ko po dun is I have to build talaga yung foundations from the characters, the world building. Kasi, kumuha rin po ako ng parang prompt ko for the month. The characters themselves kung paano ko pa pala sila i-interact, it's time consuming. Consuming, And yeah. then, nakita ko rin po din yung lapses ko na, parang yung what's it? Siguro po mga second week dun ko na naramdaman na, parang hindi ko na natutuloy, Parang hindi siya Walang sustainable. momentum. Oo. Opo. Ta's nakiramdam ko na yung na parang yung malapit ng bumigay then yung napansin niyo po na, "May team ka ba?" Yung Oo. gano'n. Parang napaisip ko, oo nga 'no. Then Oo. nakita ko rin po dun sa notebook ko, why not transition? Naiisip ko rin siya na parang ano ba ko my mind, parang ang tingin ko sa dalawang yun nga po parang nagkaroon ako ng second choice na journal writing and hindi parang natingin ko sa kanya is parang small. Parang na-humbled ako na, why not take a step back kasi nakikita ko na kung saan ako mahina. And then yung bagay na tinuturing kong mahina is what kept me continuously writing kasi yung nasi-zero po ako yung parang may pinuntahan gano'n na deadbat na ako pagdating sa bahay na, wala di na kaya. Yeah. Pero mas consistent at saka parang motivated po ako na magsulat and at the same time, parang in a relationship to myself na, at the same time na mas maigi po palang mag-journal writing ng paragraph kasi dati parang bullet format lang ako.
Mm. Mas madali po mag-express, yung gano'n po. Yun po yung sa'kin na Na naging na-appreciate natutunan ko mo? from Oo. opo, Yeah. from weekly na yun yung January po na weekly ko lang siya na-start ta's ngayong February yung parang, ay oo nga pala yung dati-dati luma kong, goal na hindi gusto ko Mm. araw-araw magsulat. So, sa journal writing ko po siya nagawa yung parang, Mm. wow, parang naging way na gano'n na hindi ko po Mm. ano lang po. Yeah, that's good. So, yeah, so there's a lot na ano 'no, kasi sabi kasi nga nila, you will learn by doing, eh. While Opo, doing it, ma-realize mo na, ay parang I'm taking it through overwhelming pala, ang dami kong gustong opo, mangyari, parang ganito, ta's opo, hindi ko pala kaya. Kasi may trabaho opo. pa ako and everything, may mga gano'n Yes pa. po, Yeah, ay totoo oo. 'yan. Yeah, but don't worry, at least you're very aware sa naging mistakes mo. 'Di ba? Yes po. Oo, kaya nga tinanong kita, ano kayang theme mo? Kasi mas maganda kasi may susundan kang theme para hindi masyadong mabigat, 'di ba? Opo, Para may opo. guide ka din. But anyways, at least you've learned something. Then later on, we'll discuss more about ano mga natutunan natin, ano? So, Ivy, are you ready? I think ready ka na, Ivy, no? Yeah, I think narinig ko na siya. Yes, Ives? Narinig niyo siya, guys? Parang may narinig ako kanina, kaluskos. Ulit I've po. you can actually probably if your microphone is the problem, you can tingnan mo yung microphone na option dun sa baba ng Google Meet if you're on desktop. Nandun siya. Tapos i-switch mo yung arrow. I-switch mo siya. Meron siyang arrow. Tapos i-change mo yung audio mo. Baka kasi iba yung pinipick up niya na audio. Ganun. So you can do that. Okay, so while Ivy's doing that, I'll go ahead myself. Tapos Felix, you can share anything that you'd like to share. So ako, ang nangyari sa akin, obvious naman, di ba guys, ang challenge ko is to go back to 6 a.m. Um, club. So paggising ng 6 a.m. club, kasi usually nagigising na ako ng 7, 8, 9. Parang gano'n na kasi nakakatulog na ako ng 2 or 3 a.m. unfortunately. Gano'n. So I think kasi because nagbakasyon ako sa Asia, umiba yung ano ko, yung rhythm ko. Parang gano'n. Kaya medyo nahirapan na naman ako bumalik. So yun yung challenge ko sana. Kasi mas nakita ko na mas effective ako sa morning pag nag-work ako. But then again, I was very hopeful dun sa challenge na yun na it was so easy for me kasi nga, um, sabi ko, nagawa ko na yun eh. I was like, I was a morning person na before. So sabi ko, easy na lang siya bumalik. So ang ginawa ko, dinagdagan ko siya, di ba guys, ng 10 minutes na meditation. Sabi ko ganun. So 6 a.m., wake up at 6 a.m., then 10-minute meditation. So sabi ko, napaka-ambitious ko, di ba? Kasi sabi ko, kaya ko na yan kasi nangyari na sa akin. But you know what? I'm so ahead of myself kasi what happened to me sa week 2, ano yun, na ano ako, na dead bat ako kumbaga sabi ni Lizelle. Na dead bat ako, hindi ko kinaya. I think, nagkasakit ako at that point. So hindi ko kinaya kasi parang pinipilit ko siyang magising ng 6, and then kulang ako ng tulog, parang gano'n. So kasi 'di ba 'pag kulang ka ng tulog, magkakasakit talaga, hihina yung immune system mo. So unfortunately, I considered myself na hindi naman siya failure but it's a lesson learned. Okay? So it's a lesson learned. Dapat ang ginawa ko dun is, parang siyang transition. So since kung nagigising ako ng 8 a.m., so dapat, sinimulan ko muna sa 7:30, 7, 6:30, then 6. Parang gano'n. Kasi kung gigising ako agad ng 6 ta's natutulog ako ng 3, 3 oras na yung tulog ko, 'di ba? Ta's magme-meditate pa ako, 'pag meditate ko baka mahilo na ako, 'di ba? So masyadong ambitious yung ginawa ko. So kaya ang nangyari sa akin actually, it was through unfortunate. Nagkasakit ako, nawalan ako ng gana, na-frustrate ako. Pagkatapos since nagkasakit ako, nagkaroon ako ng backlog sa work, 'di ba? So hinabol ko siya towards the, 3rd week ng challenge, hinabol ko yung backlog ko. So nagkaletse-letse na yung schedule ko. Nakakagising ako pero hindi na ako nakaka-meditate. Alam mo yung gano'n? So gising ako pero hindi fresh yung mind ko. Parang gano'n. So, kaya ang gagawin ko, hopefully, i-extend ko siya, nag-e-extend ako until the end of this month, sa 28th. And then, puwede ako magsisimula ulit sa March 1. Parang gano'n. So, I'm not saying na I failed talaga. I'm saying na it was just a redirection. It's a lesson learned. Parang gano'n yun sa'kin. Anyway, more on that later. So, yeah, are we ready na, Felix? You can discuss anything, bakit hindi ka nakasali, and Yeah, then or anything you would like to share. Yeah. yeah, yeah.
Yun nga, I'm supposed to be going to read something na may create ako. Hmm. But usually as a family guy, financially kailangan mo talaga ng ano, Yeah. so hindi pwedeng wala. So sadly, yung effect sa amin ng AI medyo masakit dahil first time in the history na from October until January wala akong nakuhang client. Nabago. Oo. So that's hard. Mm. Tapos yun nga sabi ko nga kay ano nung nag-Christmas ano tayo, hindi mo nasabi sa akin na ang natandaan ko kasi kay Margaret, sabi niya, "Felix 'pag nagbago yung lifestyle mo, ano, you're doing effectively." Mm. So sabi ko, "Oo, totoo nga." Yun ang hindi ko nakuha, dapat mo pala siyang i-maintain kasi medyo malaki yung ano, yung expenses, di ba? Nag-iba Oo. na, eh. Napag-usapan namin ni Margaret, wala namang ibang route, yung kundi yung money. Lack of money. Oo. Lack of money. So, kailangan ma-sustain mo siya. So, how you are going to sustain it kung ano, tawag nito, 'pag na-sustain mo kasi siya, mai-su-sustain mo yung mga kasunod yung under niya. So, yung mga Makaka-move plan ka. Mm. yes, from there. Mm. So, yun, instead of reading and studying ako ng mga language application, yung nangyari so far, I've start that and yeah, may mga ano may tao na doon sa loob and Yeah. we're doing great. Mm. My forecast is maganda talaga siya. So, mukhang mas You can do that as a challenge, to be honest. Like sabihin mo, na-challenge ko na makakuha ng like at least 3 na dedicated na ano, na mentees. Parang ganun. Actually, I do Diba? have na may ano may binabayaran ako secretary na 2. Diba? Yeah, Oh. yeah. So, ang challenge mo din, challenge ko na, I mean, the point of the challenge naman natin, guys, is not really like yung puro self-development. Yung point is, pwede mong i-relate siya sa negosyo mo or sa trabaho mo para mas magkaroon ka din ng accountability. Yeah, we can discuss about it later, how to improve yung challenge and how to make the group more helpful sa atin than yung para siyang burden. Ganun yung gagawin natin. Kasi baka mamaya magiging burden na, additional task yung grupo namin na challenge. No, ang purpose ng ating grupo is to help us. Ganun, na i-fit natin ano yung mga kailangan natin. So gagawin natin yun. Let's try to make that perfect fit mamaya so kasi na-discuss ko na-experience ko yan myself So sige, let's go ahead. So Ivy, are you ready na? Hindi pa. Ito, narinig na? Ayan, ready na siya. Sige, go ahead. Yan lang yung microphone ko. So Yay! so yung challenge ko was rehab bench. And yung main focus nung at time is yung pag-correct ng posture ko since na-observe ko parang slightly elevated yung shoulder ko sa taas, yung isa hindi. So, acknowledge ko na baka yung scoliosis ko talaga medyo malala. So, I need to make action na para hindi ako maging parang pagtanda. Like, di ko ma-imagine na tabingi ako. Yeah. So, habang bata pa medyo may flexibility pa ako, gagawin ko na. And then by the second week, na-observe ko is yung diet ko is quite unhealthy. I found sa 21-day challenge sa Discord, I ate mga oily foods like fried chicken, fries, yung mga madali lang maluto, like fast foods. Kasi guilty talaga. Like, pagod ka na sa work, wala ka ng time magluto. So, kakain ka na lang sa labas. Then, pag uwi mo, and then just go to bed and sleep. Then, by the morning, you just prepare the work and go to the pharmacy and deal with the customers and patients all day long. And one factor pa din is I cannot eat properly during the break kasi konti lang yung mga tao sa
sa work ko. And paminsan mabilis ako kumain. So, yung Mm. big chunk of food, parang 1, 2, 3, then i-swallow ko na agad and yun, Mm. ng indigestion and Mm. na yun, nagkaroon ako ngayon. And Mm. and then by the third week, I mentioned before, right, like nahihirapan ako mag-poop, Mm. nagkaka-constipation. Mm. Yeah, when I observed that, when I pooped, may blood na, which was concerning. Yeah, By the yeah, it is. Mm. and then by the second time I pooped, there was still blood. So, oh my gosh, kailangan ko may magawa. Mm. So, I took initiative na mag-eat ng mga madali lang like mga soft foods, Yeah. like Mm. oatmeal. It kind of helped with the oatmeal. Nati-trigger siya when I want to poop. And yeah, oo. Oo. Mm. And then, na-observe ko din is, ah, 'pag when I drink milk, medyo na-irritate yung stomach ko, which Mm. I think is the gastric acid reflux, which I Mm. am currently experiencing right now. When Mm. yeah, I don't feel well for this week. Wala akong ganang kumain ng like malalaking, like a full meal talaga. Yung Mm. kinakain ko is like biscuits, yung Mm. yung small lang na mga pieces na food na puwede ko lang kung yung makakaya Mm. ko sa swallow. Kasi Mm. feel kong busog ako, pero at the same time gutom. It's like that. So, Mm. yung progress ko so far is na sometimes nakaka-correct ako ng posture ko, which is okay. That's a good improvement. There's a Yeah. progress on correcting my posture. Automatic na ako. Then, yung another thing is yung this week I have observed, palagi naman ako nag-i-eat ng mga veggies ko na. Okay. Uy, nice. Good. Oo, Mm. yeah. It kind of helped, plus the oatmeal. So, for the for the third week, wala na akong, dugo na lumalabas habang nagpo-poop. So, Mm. normal. Mm. Mm. So, Kasi like if naulit pa yan, kailangan mo na pumunta ng pa-check, 'di ba? Oo. yeah, oo, Mm. pero fortunately, it was a success. Yung Yeah, get well. Tapos ikaw Oo. naman makakaalam ng nararamdaman mo, eh. So, you have to Totoo. adjust. You have to Totoo. adjust. Kasi gano'n Oo. din ako. So, sabi ko nga may mga opportunities I don't accept na kasi medyo parang Mm. abuse Mm. na yung sarili ko. Totoo. May nabasa ako, I don't know where is it. May VA daw, nabalitaan niyo ba na namatay kasi sa pagiging overwork? oh, May Yes virtual po. assistant. Yeah, 'di ba? 'Di ba Nagulat nabasa mo din yan, Lizelle? Ha? nagugulat ako. I don't have a May social nagpo-post na media. gano'n. Oo, 'di ba? So ingat-ingat tayo sa guys, overtime. Tsaka yun nga sabi ko, based on sa mga na-share natin, I think we have to make this challenge, yung community natin ng challengers to fit sa ano yung makakatulong sa work natin. Ganon. So hindi yung magiging burden siya. Okay? So are you done, Ivy? Thank you for sharing that, Ives, no? But later on, we can expound more kasi I think connected yung lahat ng mga sinabi niyo sa the rest of the presentations that we have. Sige, Okay. let's move forward. All right. So how to make the 21-day challenge effective? Ito, it's a lesson for us, and of course, natutunan din natin to along the way. But it's a reminder for us. So, of course, start small and stay consistent. Ganon. So start small lang talaga. Like tulad kay Lizelle, overwhelming, di ba? Yung naging parang approach mo. Tulad kay Felix, parang, okay, may trabaho ako, ganito, may gusto pa akong gawin, mag-aaral ako, magbabasa ako ng language and everything. So parang, pero hindi ang priority ko right now is actually to earn more para sa family ko. So dapat ang naging challenge ko is directly connected dun. Parang Mm. ganon.
So, di ba, ano ba yung directly connected na challenge for looking for clients? Siguro, okay, challenge day 1, nakapag-reach out ako. Ganun. Nakapaghanap ako ng client. Nakapag-reach out ako sa two possible potential clients. Day 2, nag-apply ako sa LinkedIn. Day 3, pinasa ko yung ano ko sa kaibigan ko. Parang ganun. Day 4, nakapag-network ako. Ganun. And then, inopen ko yung services ko ng hosting. Ganun. So, those challenges is related sa kung anong problema natin. Diba? So, we Yeah. can make it that way. So, start small lang tayo. And ang napansin ko dito is consistency talaga. So, pwede kasi tayong mag-marathon ka na dapat dito marathoners tayo eh. Yung kaya natin matagalan. Yung endurance. Kahit na it doesn't matter na mauna tayo. It's not a race. Para siya, it's a marathon. Yung endurance na natin. Okay? So, track progress. Ito. Yung journaling na sinasabi mo, Lizelle, pwede mo din siyang i-ano sa whatever challenge na meron ka. And yun nga, kaya yung ating Discord is for that. Diba? So, napansin ko, I don't know if you guys agree with me, napansin ko dun sa Discord, mas maigi siguro na as often as we can, mag-update tayo. Okay? So siguro if hindi natin kaya everyday, siguro wag natin palampasin na lalampas siya ng 3 days. Ganon. Dapat Okay. Sabi po. on 3 days kasi napansin ko parang pag lumampas tayo ng 3 days nakakawalang gana mag-update. Parang gano'n. Napansin ko siya even sa akin, 'di ba na yung na-frustrate ako, nagkasakit ako. Parang nawalan ako ng gana. Parang gano'n. So, So, siguro gagawa tayo ng new set of rules mamaya na you don't have to update every day. Kasi minsan naman wala masyadong significant na nangyari, 'di ba? So, pwedeng gawin natin at least hindi tayo tatagal ng 3 days. Mag-update tayo. Alright? So, focus on habits, not just goals. Yun sinasabi ko. Wag tayong mag-ano sa goal lang na, kailangan ganito kaagad. So, ang gagawin natin habits. Yung habit, Felix, na nag-reach out sa client lagi, in what way? Yung habits, Lizelle, na, nakapag-journal ako, nakapag-start ako ng characters sa sa story ko, mga ganun. Yung parang habit na siya. Hindi na siya, parang, dapat yung end goal, mayaman na ako. Hindi ganun eh. Diba? So, it's a continuous process diba? So, how to do habit stacking. Ito saan ako nandito si Je. Kasi parang siya yung isa na super successful sa ginawa niya. Yung ginawa ni Je month 1, I think yung nag-6,000 steps siya. Tapos yung next challenge niya, nilagay niya yung challenge niya sa month 1. Then ginamit niya sa second challenge niya. Yun ang tinatawag na habit stacking. So guys, if may time kayo susunod, you don't have to do it. So, i-browse niyo yung book na Atomic Habits. Doon, dinidiscuss niya yung habit stacking. But, if wala tayong time, I'm thinking, kasi nabasa ko na yun, I'm thinking sa next natin na meet up, I could discuss it sa inyo shortly. Okay? Kung ano yung book na yun. Ano yung book na yun, yung Atomic Habits. So, but then, how to do habit stacking? Ang suggestion ko sa habit stacking, once alam mo na na-achieve mo na yung first habit na yun, saka mo siya dagdagan. Okay? Saka mo siya dagdagan. Alright? So, without leaving behind yung isang habit na yun. Parang kung habit mo na maglakad everyday, sige, ipagpatuloy mo siya sa next habit mo, ilagay mo, then dadagdagan mo siya ng siguro 10 minutes na lakad, dagdagan mo siya ng 2 minutes na takbo. Parang ganun. So, yun yung tinatawag na habit stacking. But later on, we'll discuss more on that. I-improve lang siguro natin yung accountability natin for month of March. Tapos later on, we can do habit stacking. Kasi kung mag-habit stacking tayo kaagad, masyado naman tayo maging overwhelmed. Alright? So, yeah. So, let's proceed. So, how to stay productive without the burnout. Ito, di ba nasabi nyo kanina, mababurnout ka, madi-deadbat ka. So, na-find out ko na usually reasons ng burnout is kasi nga, napagod na. Di ba? Literally, pagod na. Hindi na kaya. Mentally, emotionally, di ba? Hindi na niya kaya. Even financially, burnout na. Di ba? So, ang suggestion ko is energy management over time management. Suggestion ko lang yan hindi ko alam kung mag-work yan sa inyo. So, ano ibig sabihin ng energy management? Isipin nyo, siguro kilala nyo naman yung sarili nyo. Isipin nyo sa anong oras kayo or saan kayo pinaka-effective na time. I mean, na phase ng araw. So, yung energy mo ba is mas mataas sa umaga? Yung energy mo ba mas effective ka sa gabi? Yung energy mo ba mas okay pag after ka nag-workout?
Yung energy mo ba mas okay after makapagchismisan? Parang gano'n. So, it doesn't matter. So, hanapin mo yung sweet spot mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, okay, from 9 to 5 magwo-work ako. Depende kung anong klase yung trabaho niyo, guys, ano? Kasi meron naman talagang mga, ano na, naka-clock in sila ng 9 to 5. Pero kung kaya niyo hanapin yung energy niyo, so, mas pipiliin niyo yan. Like, for example, sa akin, na-find out ko na mas effective ako from probably 6 a.m. until 10 a.m. Ganon. Mas effective ako mag-work doon. Tapos after yan, siguro mga noon hanggang 2 p.m., lumilipat na yung utak ko sa kung ano-ano. Alam mo yun? Kung ano-ano lang iniisip ko. So, yun. So, hanapin niyo yung energy, yung kailan kayo effective. Then, dun nyo gawin yung mga pinakamahirap na mga gagawin. Okay? So, work in focus sprints and rest intentionally. Yung, ano ibig sabihin nito? So, sprints lang talaga, 90 minutes. Okay, mag-work ako ngayon, 90 minutes. Wag mo akong guluhin. Kunwari sa mama mo, sa asawa mo, whatever. 90 minutes lang. Okay? So, ito, Ivy, pwede mo to siya gamitin sa mga creative work mo kasi alam ko na hindi siya pwede sa, sa trabaho mo, diba? As a pharmacist. So, whatever na ginagawa mo, na creative, pwede mo siyang gawin na, okay, 90 minutes to work ako. After that, mag-rest ako. Parang ganun. Tapos balik ka na naman if gusto mo. Ito yung sinasabi kanina ni Felix na set boundaries. So, learn to say no. Diba? Kung nakapag-follow kayo guys sa YouTube channel natin, if wala pa, follow nyo and i-share nyo din. So, lagi ko itong sinasabi, diba, Felix, yung mga kailangan natin, mas marami tayong sinasabi na no kaysa sa yes sa mga tao. Kasi kung yes tayo ng yes, oh yes, sige, gawin ko yan. Yes, sige, kaya ko yan. Yes, sige, pupunta ako dyan. Yes, sige, mag-coffee, coffee date tayo. Yes, sige, magsusulat ako. Yes, sige, susubukan ko yung bagong AI. Yes, sige, ganito. Wala ka na magagawa yan. Diba? So, we have to set boundaries as much as possible. The default answer is no. Ano yung sinasabi ko, guys, kung naalala nyo? If it's not a hell yes, it is a no. Diba? Oo. So, kung hindi siya sobrang yes, sige, gagawin ko yan, no yun. Parang ganun. No yung bagay na yun. Pwede mong sabihin sa kaibigan mo or sa client mo or sa kung sino na, sa kaibigan mo, siguro sa client, kailangan natin diba? So, sa kaibigan mo, pwede mong sabihin or sa kamag-anak mo na, next time na lang siguro kasi may priority ako. Parang ganun. Ganun lang. Diba? Kung na-offense sila, guys, sa totoo lang, hindi mo na siya problema. Diba? I mean, problema nila yun. Diba? Alright. But actually, it's hard. It's hard. For sure. For the first time, like me, parang ang hirap pala. But I have to do it. Or else, walang result yung ano. Kasi kung madali yung magsisay no, Felix, lahat na sana, walang problema nito. Okay? So, mahirap siya kasi bakit? Mahirap talaga ang mga bagay na magaganda, ang mga bagay na magbibigay ng magagandang resulta. Mahirap siya talaga. Diba? So, kaya mahirap mag-say no. Kasi akala natin lagi it's a yes. Yes man tayo, yes man tayo lagi. So, pero ngayon, sa age nito, sa trabaho natin, mas maigi na mas marunong tayo mag-no. Diba? Kaysa sa mag-yes tayo lagi. So, self-development strategies that actually work. So, eto napansin ko, I think may nakabanggit nito kanina. I'm not sure sino. But I think nasabi din ni Lizelle na natutunan niya within sa challenge niya. Diba? Kung ano yung mga reflections niya, ano yung mga mistakes niya. So, kasi yun yung sinasabi ko lagi, you have to learn by doing it, not consuming. Ano ibig sabihin? Diba? Nood ka ng 10 hours ng YouTube na paano gumawa ng sabihin natin ng WordPress, sabihin natin, diba? Ng WordPress website. Nood ka ng sinasabi ni Felix, pero wala kang ginagawa. Diba? Nood ka lang ng nood. 10 oras na ginugol mo, nood ka ng nood, consume ka ng consume, wala kang ginagawa. So, paano ka matututo? Kasi hindi mo siya sinubukan. Diba? Yeah. So, self-development strategies is like for us sa atin, paano tayo mahuhon yung magsulat tayo ng maayos kung hindi ka nagsusulat. Diba? Or consume ka lang ng consume na paano magsulat. So, dapat magsulat ka. Diba? So, dun mo malalaman kasi ano yung mga mali mo. And you always have to learn by doing it. Kailangan natin siya gawin. Diba? Ayun. So, next is surround yourself with the right people. Sinabi ito ata kanina, diba? So, napaka-importante nito. Kasi, you are
sabi nila, ano yung sinabi nila yung saying na, ikaw daw ay reflection ng 5 tao na kasama mo? Yeah. Parang gano'n? Some sort of like that. Or So, parang ikaw yung less doon sa 5. parang gano'n. So, it's very important na we have to surround ourselves with the right people, especially if you're doing challenges. Kasi yung mga challenges na to, it's a self-development eh. 'Di ba? Personal development to para mas maging matibay pa tayo, maging effective tayo sa work natin. 'Di ba? So, we have to surround. Tama itong nandito tayo. Kasi may sarili-sarili tayong mga goals eh na gusto talaga natin mag-improve. And we're very humble enough na aware tayo na we wanted to be here kahit hindi tayo magkakakilala talaga in person. We wanted to be here kasi we wanted to improve ourselves. Diba? So the point na nandito pa lang kayo guys, like Lizelle, Ivy, Felix, the point na sumasali kayo dun sa challenge kahit hindi tayo magkakakilala, I think it's already one step na 1 feet ahead ka na ginawa mo, 'di ba? So Yep. the rest is na lang consistency. So yung the fact na nandito tayo, we're aware na gusto nating mag-improve. I think it's very commendable na sa atin. Okay? And- Kahit na nag-fail tayo. Yes? And then in addition, for many people na nakita ko, I considered us yung ginagawa natin as a small group of ours na parang special siya kasi parang wala tayong katulad or meron man pero in some ways, di ba? Pero parang for me, doon sa circle ko, parang ito yung very formal, kailangan hindi ka masyadong ganun. But yung meron siyang output kasi lagi dito. When I'm joining here, lagi siyang may parang I'm thinking to myself na ano ba yung dapat na output ko? Ganun. Yeah, kasi yung point naman natin lagi dito guys sa grupo natin is for us to improve. Yun talaga. Yun yung number 1 goal ng community natin, hindi yung maging famous tayo. Wala eh, 'di ba? Kung ganun ang goal natin, di ba? Bye na. 'Di ba? Hindi tayo famous as much as we probably aspire to be, but we don't really. The goal here is kahit 1, 2, 3, 10 ng tao matutulungan natin. I think that's enough. Okay? Pero quality yung nabibigay natin na natulong sa mga tao. And hindi lang naman kayo, kahit ako. Nandito ako, hindi dahil sa nagmamagaling ako, nandito ako, natututo din ako kasabay nyo. Diba? Inaamin ko nga na nagkamali ako sa second challenge ko. Diba? Inaamin ko na overwhelmed ako. Ganon. So, hindi ako dito na as a guru. Nandito din ako to learn. Remember yung kasi may nagtanong sa akin, I think one of my clients asked me, why do you give it for free? Tuturo ka. Parang ganon. Sabi ko, actually, it looks free in financial, but honestly, in skills, at least andun ako sa sa yung parang napapractice ko yung skills ko eh. So yun yung way ko para hindi ako mawala sa WordPress, sa tawag nito, pakikipag-communicate. Yeah. Di ba? True. Napaka kasi niya. Sa iba parang, talo ka dyan kasi wala ka namang nag-gain na money. Ganyan. Hindi. I learned to. Hindi lang sila natututo. Kumbaga parang napapractice ko nga araw-araw yung ginagawa ko because of them. Dahil meron akong kausap. Kasi kung wala akong kausap, nababagot ka. totoo, tatama rin ka eh. Wala kang same as here. Kasi ang pinag-usapan natin dito, mostly, we talk about ourselves, yung parang yung growth, ganyan. So, for me, it's very precious talaga. Ganito. Yeah. So ganun guys, surround ourselves with the right people, not lang dito, kahit sa sa own personal lives nyo. You have to be very picky din sa mga ginagawa nyo. And it's not for me to, of course, to say anong dapat nyo, sino dapat yung pansinin. Huwag nyo na pagkausapin yung pinsan na yan, hindi ganun. So kayo na nakakaalam yan. Diba? So sabi ni Ivy, bonus na lang yung maging popular but not the main goal. Yeah, actually, totoo. Bonus na lang yun. Kaya nga, bonus lang kung mas marami pa tayong subscribers or followers sa YouTube or Spotify natin. So that would be really a great bonus kasi nga, ibig sabihin, mas maraming tao na gustong matuto talaga, 100%. Diba? Hindi lang yung mga, mga surface level na tuto. So,
Yun nga, tulad ng sabi ko, reflection plus action is real growth. So yun yung parang proud ako sa inyo sa mga ginagawa nyo, lalo na yung mga magagandang mga updates nila Lizelle, Ivy, gano'n. Kasi ang ganda ng mga updates nyo eh. Kasi like talagang yung reflection nyo, lahat talaga doon ng mga parang nararamdaman nyo, nilalagay nyo, hindi raw siya masyado. Alam mo yun, kung ano talaga yung naramdaman nyo nung moment na yun, talagang nilalatag nyo dun sa Discord natin. Napapansin nyo ba guys? Sinusulat nyo talaga. Which is napakaganda. Kasi nakikita nyo na may action talaga na nangyayari. Diba? So kasi may reflections talaga. Kung nababasa mo yung Discord nila, Felix, later on, you can have a browse. Talagang nagkaroon sila ng reflection. So ibig sabihin, talagang may action na nangyayari. It doesn't have to be perfect. It doesn't have to be like, ano mo yung gano'n, yung goal talaga or ano yung gusto niya ma-achieve. Pero may natutunan eh. Okay, so yun yung totoong growth. Ingat. Yun yung totoong growth na nangyayari sa inyo guys. So, congratulations sa, sa kila Ivy, kila Lizelle, and sa the rest pa, na nagre-reflect talaga ng hindi sila nag-iisip hindi sila nagtitipid. Ganon. So, kung ano naramdaman nila, nilalagay talaga nila doon, which is really good. Yun yung purpose natin eh. Diba? Ay, inaano dyan dito pala. Sir, alright. Sir, what to do when you feel stuck? Ito very important to guys. Ganito. So, sa akin, mag-share lang ako ng akin ha. So, ano yung ginawa ko yung na-feel stuck ako? So, in-identify ko ano yung root cause, bakit hindi ako maka-move on sa challenge ko. Lack of sleep. Diba? Lack of sleep. Honestly. Hindi nagtutugma eh. Alas 2, alas 3 ka matutulog, tapos gusto mo magising na alas 6. Sino niloloko mo? Diba? Oh, so kalagitnaan pa lang ng araw, sakit na ng ulo ko. Diba? Well, at least you sleep 8 hours in a week. In a week. Diba? So, yun. So, in-identify ko yung root cause. Yun yung root cause. So, anong gagawin ko? Aayusin ko siya dahan-dahan. Diba? Kasi hindi mo naman pwedeng ganunin yung utak mo. Matulog ka na ngayon, magising ka na ngayon. Ganun. Hindi siya ganun eh, diba? Unfortunately, hindi ganun yung circadian rhythm natin. So, it has to be parang, ano lang siya, it's a process. Ganun. So, sa iba, hindi ko alam, pwedeng i-identify niyo yung root cause. Ano bang root cause? Ito, you guys don't have to answer, no? Pwedeng reflection nyo lang. Ano bang root cause? Felix, ba't nahihirapan ka kumuha ng client? Parang ganito. Hello po! Ayun. So, ano bang root cause? Ivy, bakit ka, nagko-constipate? Sir, ganun. Bakit ka nagkakaroon ng indigestion? Ano ba yung root cause nun? Sir, ikaw din, Lizelle, ano bang root cause? Ba't hindi mo ano yung goal mo dun sa pagsusulat mo, sa prompt mo? Basically, baka wala ka talagang like niche na tina-target. Or yun nga, wala kang theme. Sir, identify yung root cause. Kasi pag nalaman natin yung root cause, then, isi-solve mo muna yung root cause bago mo magagawa yung challenge mo. Bago mo masosolve yung problem mo. O yun tulad ng pinag-usapan namin ni Felix kanina bago kayo dumating guys. Ano ba yung minsan nagiging problema? Yung lack of money, yung insufficient funds. Diba? So yun lagi yung nagiging problema. Kaya tayo naghaharap ng trabaho. Kaya tayo nagkakaganito, kaya tayo nadidepress, kaya tayo nagkakaganito. So, bagong lahat, kung practical ka na tao, ayusin mo muna yung root cause na yun. Kasi pag nagkaroon na ng enough funds, yung makaka-move ka na from point A to point B, tulad ng lagi kong sinasabi, kasi yung money is a mover. Hindi siya evil, okay? So, love of money is evil, pero yung money is a mover. Important siya from point A to point B. Matutulungan ka niya. Diba? Unfortunately, hindi ka naman makakainom ng Starbucks, guys, kung wala kang pera. Maliban sa kung bibigyan ka ng politiko dyan. Diba? Hindi ko alam. So, but you get what I mean? Gets nyo? Yung sinasabi ko na i-identify natin yung root cause. Kasi baka yun yung, ba tayo nasa-stop? Ba tayo na-burn out? Diba? Ba? Tama, alright. tama. Sure. Next, pag na-identify natin yung root cause, mag-change tayo ng approach. Hindi yung goal. Yung approach natin. Kasi bakit? Kung nag-change tayo ng goal, tulad sa akin, ayoko na, hindi pala ako makakagising ng 6 AM talaga. Okay na ako. O, ayan na, mag-change na ako. Sasabihin ko na lang, iibahin ko na yung challenge ko. Parang gano'n. Hindi gano'n. So, it's not about like, it's not about hindi mo kaya. Okay? Not unless for rare circumstances, hindi talaga kaya. Pero most often than that, yung mga challenges natin, kaya naman natin eh. So, i-change lang yung approach. Okay? Like si Lizelle, yung sa reflection mo, may i-change ka na approach, diba? Like,
si Ivy, medyo aware naman siya anong nagiging mistakes niya or nagiging lapses niya sa health niya. So she's going to change that approach. Like tulad ng pagkakain niya na lagi ng gulay, yung mga ganun. Like sa akin, sabi ko nga, mali yung approach ko na yun. So I have to change it. Siguro dahan-dahan. Ganun. So again, since nandito tayo sa community, seek support. Kasi never time is a struggle alone. Kung nasa stuck ka, kunwari, Felix, ano lang naman yung magtanong, di ba? Di ba? Yes. Parang ano lang naman yung magtanong. Parang, kunwari, I look for the right person na kakausapin. di On ba? that moment, ano yung kailangan ko ba? What I need for now? Ano ba yung kailangan ko? Kailangan ko ba ng mag-advise? Kailangan ko ng ganito? So, I look for that person talaga. Diba? So, don't struggle alone, guys. Alright? So, since ito yung purpose ng community natin, kung may hindi kayo naiintindihan, may hindi kayo ma-solve, like, for example, like, hindi ko, ano ba yung makakatulong sa akin? Gusto ko, Margaret, hinahanap ko yung ganito na tool, ganito, you can ask, or, Felix, may experience ba kayo sa ganito? Anong ginawa nyo dati? Or anong tools ang ginamit nyo? Mga ganun. We can always ask. Okay? So, seek support. Like, tulad ng sinasabi ko lagi, lahat pwede yung tanongin dito except love and utang, financial. Diba? Sabi ko sa grupo na to, lahat pwede yung tanongin except yung mga love na mga, Kayong edad? I think halata na yung mga edad, Felix, charot. Oo, ganun. Sure, seek support, guys, ha? Don't struggle alone. That's why nandiyan yung Discord natin. Tapos kung ayaw niyo i-publicize, i-direct message nyo. Okay? May portion naman na i-direct message nyo sa Discord yung tao, eh. I-TM nyo. Pwedeng ganun. Okay? So, yeah, conclusion. Oh, wow. Bilis, ha? So, yeah. So, the 21-day challenge was just the start. So, nakita nyo yung January natin, parang medyo, lahat successful. Di ba? Medyo, ang galing ng, more often than that, yung success rate natin, ang taas, eh. So, yung January, February, nagkakaroon natin ng content struggle, which is fair enough. Di ba? Kasi baka nga, at some point, nababurnout tayo, and at some point, naiisip natin na burden siya, then it could be like a compliment sana. Ganun. So, real progress comes from consistent action, self-awareness, which is, I think, meron tayo nun, and the right mindset. So, if you ever feel stuck, remember, small steps lead to big changes. So, keep going. So, ang question ko next, like yung sinabi ko kanina, how can we improve this next month? So, habit stacking, ang suggestion ko sa habit stacking, wag mo na mag-habit stacking kung hindi nyo pa na perfect. Or hindi naman perfect. Kung hindi nyo pa na, parang masabi sa sarili mo na, okay, nagawa ko na yung habit na yun. Huwag ka muna mag-jump sa isang habit. Okay? Huwag mo siya dagdagan pag hindi mo pa siya na hindi ka nasanay. Alright? Saka, parang one at a time lang. Observe, one at a time. Small steps, parang ganun. Kasi yung iba parang, alam mo na hindi effective, huwag mo nang ipilit. Try some different route na gagamitin. Different approach, exactly. Different approach, pero, I mean, yung different approach na, make it sure na ginawa mo muna bago ka na naman lumipat ng ibang approach. Kasi yung iba, parang ang daming approach at a time. So, hindi ganun. Parang sa business, when you put a business, first week na hindi kumita, wag ka na magpalit agad. Kasi we look for 3 months na dry run, and after that, another 3 months na dry run. Kasi makaisang taon, and then observe kung sa'yo pa yun or hindi. Kasi parang, pumasok ako ng freelance, pumasok ako from this community, hindi man ako kumita eh. Ganun usually nakikita ko sa mga Pilipino na nakakausap ko. Tapos, so, iba kasi yung mindset nila ata siguro. Diba? Oo. Iba yung gusto nilang mindset. So, yeah, so I was thinking, since na-discuss natin like lightly kanina, what we can do are you guys still on this? Are you guys still on board pa rin sa ating accountability group? Okay pa kayo? Yeah, okay. Yes, All right. Yes, Yes. Sige, so ang iniisip ko na pwede natin ma-improve is, ang gagawin natin is, tulad nung ganito, yung sinabi ni Felix kanina, kaya hindi siya nakasali kasi may isa siyang kailangan niya maghanap ng another extra income, parang ganun, passive income, kasi may challenge with the AI, ganun, for mga developers. So, ang inisip ko, i-fit natin
If-fit natin yung mga challenges natin sa ano yung priority mo sa life mo ngayon. Kasi ang goal natin lagi dito sa challenge na 'to, hindi siya magiging additional task. Okay? Hindi siya magiging additional task, but it's a complementary task sa anong gusto nating ma-achieve. Does that make sense? So, gets Yes, ba? yes. Okay. Yeah. So, hindi ko alam anong mga gusto niyong gawin. Kasi iba-iba tayo ng circumstances. So, ang suggestion ko, kung ano man yung gusto mong priority next month, yun yung gagawin mong challenge. Or pwede mong ulitin yung mga challenge na ginawa mo previously kung feeling mo kailangan mo pa ng reinforcement. Okay? Kasi, just always remember guys, itong challenge natin, hindi siya limited into like jogging, physical fitness, or whatsoever. Anything, kahit konti pa yan. Kahit kasing liit pa yan na magko-collect ako ng bato every day. Lalabas ako ng bahay, magkukuha ako ng iba't ibang bato araw-araw. That's still a challenge. Kasi may gagawin kang whatever, figurine or hindi ko alam, a fossil. I don't know. What am I saying? So, di ba? So, ganun. Yung challenge na sinasabi ko, hindi siya limited sa physical, hindi siya limited sa mga kung ano-ano. Ang gagawin natin is complementary. Okay? Complementary sa goal mo, priorities mo, and of course, if possible, sa trabaho mo. Okay? So, ano bang improvement na nakikita niyong pwede natin gawin? So, ako, ang gagawin ko siguro after this, bago tayo magsimula ulit sa March, ang gagawin ko is magle-lay down ako ng bagong rules. Of course, tulad nung not more than 3 days, dapat mag-update na tayo. Parang ganon. Tapos, a few of the rules na naiisip ko din, siguro, before tayo mag-debrief, dapat siguro may konting lang tayo, check-in. Check-in sa grupo. Kahit sa Discord lang, chat lang. Check-in lang, saan tayo nahihirapan, anong pwedeng matulong ng isa't isa. Parang ganon. So, pwedeng ganon din, para mas accountability siya na grupo. Alright, so any other suggestions, Lizelle? May gusto ka bang masuggest? How can we improve? Or ano feeling mo makakatulong sa'yo to make this community na mas complementary siya? Kasi sa iisipin natin na additional task siya. Napaisip po ako si Sir Felix. Yung napaisip po ako dun sa sabi po ni Sir Felix at saka yung discussion niyo pong dalawa na ma-relate sa work or mag-complement yung yun nga po, yung magko-complement sa work or related dun sa Priority mo. ginagawa. Opo, priority. Oo. Ganun. Yun po, parang Okay yan, di ba? Oo. napapaisip po tuloy ako na, nga no, hindi lang literal na habits, but yeah, something related talaga na to move forward talaga. For example, gusto mo gumawa ng, ano nga work mo, Lizelle? Nakalimutan ko. VA po siya, so more on admin po. Pero diba? naglilin po ako sa writing. Napapaisip lang po kung gagawa ko. Though, parang nag-resurface lang po uli yung goal ko na magkaroon ng website or blog po talaga. Portfolio. Oo. Opo. Oo. Biglang Yeah. nagulat ako Pwede mo na yung challenge. Like for example, kung wala ka pang domain, pwede kang mag-open You ng can buy Medium. to me. Okay, Felix din. naman yung ko. It's just only 2,777 pesos. Diba? Hindi lang siya basta domain. You will have mga freebies like yung mga I can give you yung page builder or I can assist you tapos meron siyang anti-spam na maintain ko pa siya in a year. Annually yung na yun. Or kung ayaw mo mag-spend ng money, pwede ding magsimula ka muna sa Medium account. Kunwari, alam mo ba yung Medium, di ba? For sure, alam mo yun, Lizelle. So, gumawa ka ng Medium mo, tapos i-post mo din mga sinusulat mo. Pwede ganun. Di ba? So, every day, kunwari, sabihin mo, every 3 days may bago akong, or every week may bago akong, article na post sa Medium. So, in 21 days, meron ka ng 3 articles. It's not bad. Di ba? So, pwedeng ganun din. So, dahil kay Margaret.
Ang gagawin ko, bibigyan kita ng subdomain for my VAs. O, It's diba? free. Gulat ako. Oh, pwede din ganun. Diba? Okay. So, yeah, anything na related sa work mo para maka-move forward tayo din. Diba? Opo. Kasi ang always ang goal natin dito, ayaw natin na napapabayaan natin yung priority natin. Ang gusto talaga natin, matutulungan natin ay yung anong priority natin at the end of the day. Okay? Yes po. So, ikaw, Yes po. Ivy, what do you suggest na feeling mo mas makakatulong sa atin? Any suggestions that you think na gusto mo masali sa ating accountability group? So far, yung pagkakaroon ng hindi, like, catch up for the challenge is quite effective. At least Mm-mm. nakapag-open up tayo and share our experiences, yung mga hindi nagwo-work and what works, ganun. Kind of reflects and help Mm-mm. nakakatulong siya in each and every one of us, and at the same time, I'm learning something. Like, for example, kay Sir Felix, when it comes to the AI related problems, at the same time, how freelance, nagkakaroon din siya ng parang backfire or something like that. Mm-mm. Mm-mm. Tapos, when it comes to your sleep, I can relate to that. Yun yung first challenge ko sa January. Yeah. And then, I think I had that challenge last year nung nag-write ako sa Medium at the same time sa ano yung quiz, Quora. Cora, yeah. Oo, you were really great nga eh. Yeah. Ang daming votes nung mga sinusulat mo, ha? Oo, yung parang stats niya, which is quite surprising yung views, and then there's comments, may nag-comment and shares, like, wow, okay. I think I have that. Yeah, you can continue with it. I-share ko sa'yo, Lizelle, yung mga writing, namin nila. Meron kasi kaming Quora tsaka Medium nila Ivy. I-share ko sa'yo para, ma-inspire ka din. Okay? Or, Okay po. mag-connect din tayo. Kasi, nagsusulat din tayo dito eh. Diba? I do have mine also, kaso tech lang. Diba? Meron ka din? Okay din Tech yun. na lang, more on tech. Oo, okay din yun. Yeah, oo. Sige, ganito guys. I was thinking is, aside sa, ilalagay natin sa rules natin na parang magkakaroon tayo ng, of course, meron na tayong monthly or every after challenge na debrief. Aside from that is siguro weekly, meron na tayong quick parang check-in question sa Discord lang na parang, yun nga, just to check in lang. Ano nang nangyayari sa'yo? What can we do? How can we help? Or saan ka nahihirapan? Or parang, kung walang nangyayari, then it's fine. Diba? Quick check-in lang. Para mas maramdaman nyo na, hey, we're all in this together. May kaano ka. Hindi ka nag-iisa. Okay? If you're struggling. Pwedeng gawin natin ganun. So, yeah. Wow. Sige, let's start with that. Wag muna tayo maging overwhelmed. Let's start with those small changes. And then, so, ready na ba kayo ulit sa March 1? Start tayo ulit. Diba? Yeah. So, you guys can have a reflection, like, anong gagawin nyo na, yun nga, magiging mas complementary sa ating mga priorities sa buhay, which is ang trabaho natin. Yun. So, you guys can have a think. So, you've got like a week. Then we can restart again sa March 1. And then, before that, ilalagay ko na yung new set of rules. Okay? Naka-follow ba kayo lahat sa, sa newsletter, sa email na sinasend ko? Hindi. Hindi pa. Naka-subscribe ka ba dun, Lizelle? Na-subscribe kayo? Sige, kasi more often than not, nag-update ako dun eh. Ng kung hindi pa kayo naka-follow, sign up na lang dyan, Felix, if wala pa. Pero I'm pretty sure naka-follow ka, Felix. Yeah, naka-follow ako. Diba? So, ganun. I think naka-follow din. Kasi dalawa na yung account ko. I do have my personal at saka yung pang-work. Mostly, nandun ako sa pang-work muna. Okay. Ng Gmail ko. Kasi hindi naman din ako madalas magsulat. I think 1 to 2 twice a month lang eh. Ganun. So, yeah. Maigsi lang ako magsulat. Hindi din. Ayoko yung nagsispam. Ganun. So, minsan nag-share ako doon ng mga like most often than not ng productivity thoughts. I think last time yung share ko is kailan mo malalaman kung magko-quit ka na, 'di ba? So the next email that nasulat ko, which is I think lalabas this week, is about
Paano, anong gagawin mo kung nawala yung job mo or yung client mo? Parang ganun. Iiyak. Alright? Iiyak. Pwede. Talaga Yun yung po. first. Yun yung first na gagawin mo. Ano yung next, diba? Ayun. So Grabe. anyway, so yeah. I think that's all, guys. So let's start again. Let's regroup. So March 1, let's start yung another challenge natin. Kung hanggang, ang iniisip ko, pwede natin siyang gawing hanggang October lang eh. Kasi kung kaya nyo ha, hanggang October magkakaroon tayo ng improvement. Kasi November, December, busy na tayo sa holidays yan. Okay, Yes. wrap up na yan ng year. So Oo. pwedeng gawin natin itong accountability natin hanggang October. 'Di ba? So Oo. para November, December, ano na, medyo paano niya yan eh, pa-wrap up na yan ng taon, busy na sa mga pamilya, mga ganun. Okay? Tapos, Ayun nga pala, Margaret, sorry Mm-mm. nga pala. And the reason that hindi ako nakakapag-commit sa Discord natin, one of my kasi, yung mindset na ginawa ko, na wala na talaga ako sa social media, hindi na ako active. Good. The other one is yung yung mag-comment or something. So maybe that's why hindi ako naka-join sa No, it's okay. And then, You don't have to. May shinare ako, bago ko lang sinulat, no? I think it's fit sa ginagawa mo. Social Media and Scientifics, if you guys want to read it. What if you quit social media? Sabi ko dun. Alright? Pwede niyo basahin. Kasi ako mismo, nag-quit ako ng social media 2018 hanggang 2020. Wala akong social media nun. So, for 2 years. So, and okay lang ako. Diba? Kaya lang ako nagkaroon ng social media dahil, di ba dito? Dahil sa article on design. yeah. Ganun. So yeah, it's fine, Felix. You don't have to be there every day. Hindi din naman kami active dun eh. Active lang kami dahil sa may challenge. Ganun lang. Wala namang other mga chismes or whatever na ginagawa dun. Si Lizelle nga, nandun lang to update din eh. Even si Ivy. Wala naman kami ginagawa na iba, diba? So yeah, it's okay. Like, as I've said, hindi tayo nandito dahil sa magsasayang ng oras. Every time, every second na sinispend natin sa community natin is worth the while. Meron siya talagang meron siyang purpose, may silbi siya. Okay? So yun yung goal natin. I think that's what sets us apart from iba. Kaya siguro konti lang tayo kasi tayo lang yung mga seryoso. Yeah. Diba? Nawalan ako ng kaibigan, nawalan ako ng tapos nakita ko lang sino yung kaibigan ko at saka sino lang pala talaga yung circle ko. So, nakita ko tuloy yung parang horizon ng ko na ito pala dapat yung taong pinipili ko. Because of them, I grow. Dati akong nandito, nakikita ko sarili ko before. At saka now, ang layo ng diferensya. Good. And diba? success, ka dyan. You can see my background, tsaka yung buhay ko dati. Totoo. Yeah. Anyway, so yeah, we've taken so much time na, naglampas na tayo sa 40 minutes. So yeah. Okay guys, so if wala na kayong question, na-record ko siya, so i-upload ko siya sa YouTube Unlisted. So pwede niyo siyang panoorin if you guys wanna learn more sa ating pinag-usapan today. And next is, of course, before March 1, i-update yung ating new rules sa ating accountability group. And let's start again March 1. Okay? Okay, thank you. All right, thank you so much, Lizelle, Bye, guys. Ivy, Felix. Thank you for your time, and we'll see you again. See you next challenge. Okay? Bye-bye. Okay. Good night. Alright.